Kausapin nga natin ang NBI Director, si Judge Attorney Jimmy Santiago. Director, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga po, Katunying, at sa mga nakikinig sa atin. Opo, paki-clarify nga po ninyo ang basis nung kasong sedition o inciting to sedition at grave threats na i-file ninyo laban kay VP Sara. Yung grave threat po, angkod po yun dun sa meeting niya na kung saan dineklara niya na pag siya napatay o pag siya namatay ay may inutusan na siyang tao na papatay kay Pangulong BBM, kay First Lady at kay Speaker. Yun po. At dahil sa mga taking the whole context of that Zoom meeting, parang na-incite niya yung mga followers niya na to go out at yung magkaroon ng disturbance, parang ganon. So that is the basic basis namin ng pagpapile ng kaso. Opo. Pero ang sinasabi po ng kanilang kampo wala naman daw pong isinasaad sa mga batas natin na conditional threat o conditional grave threat. Yun po ay makikipag-argue lang ako sa kanila, but 5 abogado po ang nag-aral at pati ako, pinase lang namin sa elements of the crime at jurisprudence. Bilang dating judge, kami po ay trained na if you rely on the basics of a law and jurisprudence, you will never go wrong. So, pinag-aralan po namin mabuti yan, sir, bago namin kami humantong sa aming final decision na dapat makasuhan. Opo. Okay. And speaking of pag-aaral, gusto daw po ni former Chief Legal Counsel Salvador Panelo na kayo mag-aral uli to go back to law school. Ano po ang sagot ninyo doon kay attorney? Siguro nagpapatawa lang si Attorney Sal Panelo, no? Katulad yung grave threat, sabi niya wala daw threat from the grave, binaliktad niya lang, nagpapatawa. Ang utterances po ay sinabi ngayon, buhay pa si BP, narinig ng maraming tao na mayroon threat, mayroon siyang inutusan tao na papatay dito sa 3. Ngayon po yung ginawa. Kaya liable pa rin siya. Ngayon kung paano naman namin kakasuhan kung from the grave yung threat niya, patay na. Well, alam niyo naman na hindi pwedeng kasuhan ng isang patay na. Tapos yung sinasabi niya na wala naman daw tumultos, disturbance, ganun-ganun. Bakit daw magkakaroon ng kaya nga po inciting wala pang disturbance, ini-incite pa lang niya ang mga tao. Ganun po. Siya ang hindi nagbasa nung aming report. Sana binasa muna ni Attorney Sal Panelo yung aming report. At yun nabatbat namin ng jurisprudence kung saan kami ay kumuha ng lakas ng loob para maipile ang kaso. Makapal ho ba yan yung report ninyo? Medyo makapal din po. Mga 18 pages o 20 pages yata po. Pinaliwanag po namin lahat one by one, anchoring our basis on jurisprudence. Ganun po. So gusto niyo hikayatin si attorney na basahin yung buo, ganon. Yes sir, basahin niya yung buo at saka hindi na kailangang bumalik sa law school. Ngayon tamang-tama first semester. Second semester na ngayon ituturo ng book 2, Revised Penal Code book 2. Siguro mag-sit-in na lang doon na makinig siya sa mga first year student kung tama yung sinabi ko o hindi. Kayo pala yung nagtuturo din ng batas, ano? Opo. Lagi nga pala kayo nasa law school. Opo. Okay, yung po bang tao na sinabi niyang kinausap niya, well, I'm referring now to VP Sara, na sinabi niyang kinausap niya na umuo naman daw na gagawin yung kanyang ipinagbilin
Kayo po ba'y interesado pang makita, malaman, matukoy kung sino yon? Opo, yun po. Actually, sir, medyo nagtampo ang mga media dahil bakit namin sila sinugpina, yung mga vlogger, bakit namin sinugpina, yung present during the Zoom meeting. Nagbabaka sakali po kami na yung taong kinakausap niya ay nandun. O baka nabanggit. Para malaman namin kung sino po yung tao na yun. Hindi po namin, wala po kaming kinasuhan na media, wala po kaming kinasuhan na vlogger na nag-attend nung Zoom meeting ni Ma'am BP. Pero meron pa po ba kayo ba mismo sa inyong puso, umaasa ba kayo makikita niyo pa yung tao na yon? Yun nga po. We are trying our best na nagsasaliksi kami ng mga other pronouncement, kinakausap nila kung ma-identify namin yung tao. Ako kung lang for academic discussion lang po, Director, halimbawa nga may ganun totoong tao na kinausap niya na hindi lang kwento ni VP Sara yun. Halimbawa totoong may tao siyang kinausap, tapos sinabi nung taong yon, pinagbilinan nga ako na sinabihan nga ako na ganun. At pero hindi ko naman gagawin yon kung sakali pinagbilinan lang ako, umuo lang ako. Meron ba siyang pananagutan sa batas kung sakaling yung tao po wala. Kasi although there is already pag-uusap, wala pa namang overt act na ginagawa yung tao. Opo. Ayun, kita nyo na, naturuan nyo kami para kaming nasa law school ngayon. Salamat po sa tunying. Director, thank you so much po. Judge, thank you. Salamat po ang katunying. Salamat po. Thank you so much. Si Judge, Attorney, Prosecutor, Law School Professor, Law Professor, Director Jimmy Santiago ng NBI.